Maagang nagising si Ryan ng umagang iyon dahil kailangan niyang tulungan ng kanyang ina sa pagpitas ng gulay sa bukid ni Aling Pasita. Nang makabangon, kagad siyang nagtungo sa kusina para tulungan ng ina sa pagluluto. Oh, gising ka na pala. Ikaw na ang magwalis sa bakuran dahil mamaya ay aalis na tayo, Ryan. Sabi ni Teresa. Tumangu-tangu lamang si Ryan at tinulungan ng ina sa paghahanda ng agahan. Sunod na gumising ay si Joet, ang tunay na anak ni na Teresa at Kulas. Parating mainit ang ulo ni Kulas sa kanya sa hindi niya malamang kadahilanan. Ampon lamang si Ryan, pero hindi siya itinuturing na iba ni na Teresa at Joet. Parang tunay na anak at kapatid ang turing ng mga ito sa kanya. Binati siya ni Joet nang nasa bungad dito ng kusina. Magandang umaga, kuya. Anong ulam natin? Tanong nito. Itlog at isda, Joet. Napatingin si Ryan sa bungad nang pumasok si Kulas. Napatingin ito sa kanya. Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Maganda ka ng pagkain ko. Ayaw ko ng kukupad-kubad. Sigaw ni Kulas. Kagad naman na sumunod si Ryan sa ama. Ayaw niyang mapagalitan dahil iba kong magalit ang lalaki. Nagmamadali rin na inilapag ni Teresa ang ulam sa mesa dahil baka sigawan nito ni Kulas. Pagkatapos itong kumain, ay sabay-sabay na silang kumain. Galingan niyo sa pagpipitas ng gulay para malaki ang ibigay na sahod sa inyo ni Mrs. Aglipay. Lalong-lalo ka na, Ryan. Huwag kang tatamad-tamad dahil obligasyon mo na magtrabaho. Joet, pumasok ka na sa paaralan mamaya. Sigaw nito at umalis na. Tumingin si Joet sa kanya at tumingin ng paumanhin sa sinabi ni Kulas. Ano ka ba? Ayos lang yun, Joet. Wala kang kasalanan para ikaw humingi ng tawad. Sanay na ako sa ginagawa ni tatay. Aniya at itinago sa pagngiti ang sakit na nadarama niya. Hinawakan ni Teresa ang kamay niya. Ikaw na lang ang bahalang umintindi sa ama mong si Kulas, sa anak. Hayaan magkakausapin ko siya. Sabi naman ni Teresa. Tumango na lamang siya. Pagkatapos nilang kumain, naligo at nagbihis na sila para pumunta sa bukid. Hindi talaga maiwasang mainggit ni Ryan kay Joet dahil nag-aaral ito. Hindi kagaya niya na natuto lamang sa pagtuturo ng kanyang nanay Teresa. Ganon talaga dahil ampun lamang siya. Wala siyang karapatang magreklamo dahil kung tutuusin ay malaking bagay na ang pinalaki siya ng mga ito. Hindi rin naman magawa ni Teresa na pag-aralin siya dahil nagagalit si Kulas at sinisigawan ng babae. Gustuin man niya na ipagtanggol ang ina, ay hindi niya magawa dahil baka saktan lamang siya ni Kulas. Pangako, makakaalis kami sa lugar na ito. Mabibigyan ko ng magandang buhay si nanay. Matapos nilang magbihis, nagpunta na sina Ryan at Teresa sa bukid at namitas ng gulay. Nay, kailan kaya ako magagawang mahalin ni tatay? Hindi napigilan na itinanong ni Ryan kay Teresa habang sila ay namimitas ng talong. Natigilan ng ginang at napatingin kay Ryan. Maging ito ay hindi alam kung ano ang isasagot sa lalaki. Lumapit si Teresa at hinawakan ang kamay ni Ryan. Hindi ko alam kung kailan, anak. Pero sana ay mahalin ka niya, anak. Dahil nasasaktan ako kapag hindi maayos ang trato sa'yo ng tatay Kulas mo. Pasensya ka na kung hindi kita magawang ipagtanggol sa kanya minsan, ha? Dahil ayaw ko lang na mag-away kami. Hinging paumanhin ni Teresa. Ngumiti naman si Ryan. Ayos lang po yun, Nay. Naintindihan ko kayo. Sana nga po dumating po ang panahon na mahalin ako ni tatay. Nangangarap niyang sabi. Nagpatuloy sila sa ginagawa hanggang sa maalala ni Ryan ang kanyang tunay na magulang. Hinahanap kaya siya ng mga ito? Ang sabi kasi ng kanyang ina ay nakita lamang siya ng kanyang nanay Teresa sa tabi ng daan noong pauwi ito galing sa pamamalengke. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa magkaanak sina Teresa at Kulas. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagbuntis na rin si Teresa. Tumulo ang luha niya, ngunit kaagad rin niya yung pinunasan at baka makita yon ng kanyang nanay Teresa. Kahit minahal siya ni Teresa, ay iba pa rin ang pagmamahal ng tunay na magulang. Sa kabilang banda, nakatitig lamang si Eduardo sa litrato ng isang 3 buwan na sanggol nang pumasok ang kanyang may bahay na si Elisa sa opisina ng Ginoo. Nakita ng ginang ang asawa na malungkot
Kahit 20 taon na ang nakakalipas, ay naroon pa rin ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Huminga si Elisa at lumapit sa asawa. Maging ito man ay naroon pa rin ang sakit sa mga nangyari. Sana'y may awa ang Diyos na malaman natin kung nasaan na ba ang anak natin. Sana'y buhay pa siya, sabi ni Eduardo nang makalapit siya rito. Sana nga, at hindi ako nawawala ng pag-asa. Puno ng pag-asang sabi ni Elisa. Malakas ang kutob niya. Nabuhay pa ang anak nila. Gumagawa pa rin sila ng paraan para mahanap ang kanilang anak na si Kristo. Pero mailap ang pagkakataon dahil nahihirapan sila. Biglang pumasok si Nanette, ang isa sa may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Kaibigan ni Elisa at ni Eduardo si Nanette. Matandang dalaga na ito. Hindi nila alam kung bakit wala itong balak na mag-asawa. Pero alam ni Elisa na nagkagusto si Nanette kay Eduardo. Magkaibigan sila simula kolehiyo. Dumating sa punto na muntikan na silang magkasira dahil sa paninira ni Nanette kay Elisa. Ngunit pinatawad naman niya ang kaibigan dahil nakita nilang nagsisisi ito. O bakit ang lungkot niyong dalawa? Tanong ni Nanette. Naalala lang namin si Kristo. Tugon naman ni Elisa. Napatangutang ang babae, saka lumapit at may ibinigay kay Eduardo. Nang maibigay iyon, tumingin sa kanya si Nanette. Ang may papayo ko lang bilang kaibigan ay kilimutan niyo na si Kristo. Matagal na panahon nang nakalipas. Hindi kayo makakapag-move on kung hindi niyo kakalimutan ang nangyari. Makukulong lang kayo sa lungkot niyan. Concern lang ako sa inyo dahil kaibigan ko kayo. Payo ni Nanette bago tuluyang umalis. Napatingin si Elisa kay Kristo. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Nanette, Eduardo. Kailangan na nating kalimutan ang nangyari. Makukulong lang tayo sa nakaraan. Huminga ng malalim si Eduardo. Pero pag-iisipan ko, Elisa. Mrs. Aglipay, ito na po ang mga napitas namin, sabi ni Teresa sa may-ari ng pukirin. Tinignan niyo ng ginang at napansin na maraming napitas ang dalawa. Dahil marami kayong mga napitas, ay dadagdagan ko ang tip ninyo. Magiliw na sabi ni Mrs. Aglipay. Binigyan sila ng 500 ng ginang. Nagulat si Teresa dahil 300 lang naman ang arawan nila. Maraming salamat po, Mrs. Aglipay. Malaki pong tulong sa amin ito. Maluwalawang sabi ni Teresa. Ngumiti lamang ang ginang. Nagtungo sila sa talapapa at bumili sila ng ulam. Pagdating ay niluto ni Teresa ang ulam. Sakto naman na dumating na si Joel. Tumulong rin ito sa kanila at pagkatapos magluto ni Teresa ay dumating na rin si Kulas. Nakapagluto na ba kayo? Gutom na ako! Sigaw nito. Kinalma ni Ryan ang kanyang sarili pero gusto niyang ipagtanggol ang ina. Tay, maghintay po kayo. Pagod rin po kami sa pamimitas ng gulay. Sana intindihin niyo rin po kami. Malumanay niyang sabi. Ngunit minasama tayo ni Kulas at nagsulubong ang mga kilay nito. Anong sinasabi mo? Intindihin? Dapat ako ang intindihin nyo dahil ako ang ama ng tahanang ito. Galit nitong sabi. Wala po akong sinabi na hindi ko po kayo iniintindi, Tay. Ang gusto ko lang naman po, sana'y huwag niyo pong madaliin si nanay. Talagang lumalaban ka na sa akin, ha? Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Hoy, baka nakakalimutan mo na ampun ka lang. Kung hindi dahil sa amin ay baka kung saan ka na napunta. Sigaw ulit ni Kulas. Sana nga hinayaan nyo na lang talaga ako. Kesa ganito ang ipinaparamdam nyo sa akin. Ni minsan, ay hindi nyo ako itinuring na parang anak. Balik na sigaw niya. Akmang lalapit na sa kanya si Kulas, pero umarang sa kanya si Joey at Teresa. Tama na, Kulas. Kumalma ka. Baka makapanakit ka. Sigaw ni Teresa. Tama na po. Maawa kayo kay kuya. Pakiusap ni Joey. Mukhang naimasmasa naman si Kulas. Pagsabihan niyo yan sa Ryan, ha, Teresa? Huwag niya akong sasagot-sagutin. Naiinis na sabi ni Kulas. Saka tumalikod at nagpunta sa kwarto. Hinarap naman siya ni Teresa at pinagsabihan na sana ay wag nang maulit pang nangyari. Baka kung ano ang gawin ni Kulas sa kanya. Humingi naman ng sorry si Ryan dahil nagpadala siya sa kanyang emosyon. Huwag mo na sanang ulitin, Ryan, anak. Tayo na lamang ang magpasensya kay Kulas. Bili ni Teresa. Tumango naman si Ryan at nangako na hindi na maulit iyon kahit na kailan.
Ngumiti na lamang si Teresa at nagluto na ng ulam nila para makapaghapunan na sila. Nang nakapaghapunan na, kumalma naman na si Kulas na pagdesisyonan ni Ryan na humingi ng tawad sa kanilang ama. Tay, pasensya na po kayo kanina ha. Dadala lang po talaga ako ng emosyon ko. Paghingi niya ng paumanhin, tumango na lamang si Kulas at sinabing huwag na lamang niyang uulitin. Ngumiti na lamang si Ryan at nangako na hindi niya na uulitin na gagawin niyon. Kinaumagahan, habang sila ay namimitas ng gulay, biglang may naisip si Ryan. Total nasa tamang edad naman na siya. Gusto niyang makipagsapalaran sa Maynila. Gusto niyang maranasan ang buhay na hindi kasama ang magulang. Sabi nga nila, kailangan rin niyang lumabas ng comfort zone. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Lumingon si Teresa mula sa ginagawang pagpapitas ng ampalaya. Tinanong ng ginang kung ano yung sasabihin niya. Gusto ko po sanang magtrabaho sa Maynila, Nay. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Natigilan si Teresa. Tinanong nito kung buwan na ba ang pasya niya. Tumango naman si Ryan. Opo, gusto ko pong masubukan na maging independent. Gusto ko po munang umalis sa bahay. Baka sakaling mahanap ko po ang sarili ko sa Maynila. Tatawag naman po ako sa inyo at magpapadala ng pera kapag may trabaho na po ako, Nay. Sabi niya, Mahirap ang buhay sa Maynila, anak. Pero kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Basta't mag-iingat ka roon, ha? Ayaw kong hadlangan ka sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan mo yan. Nakangiting sabi ni Teresa. Mabilis na niyakap ni Ryan ang kanyang ina. Nagpapasalamat siya dahil pinayagan siya dito. Ang sabi naman ni Teresa, walang dahilan para umadlang ito. Kung saan siya masaya, yun ang gagawin niya. Mahirap kasing magkaroon ng regret sa buhay. Kinabukasan, inihanda na ni Ryan ang mga gagamitin niya sa pagpunta sa Maynila. Niyakap naman siya ni Joel. Kuya, mag-iingat ka ron ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mamimiss kita, kuya. Emosyonal na sabi ni Joel. Natawa naman siya ng mahina. Parang sa abroad naman ako pupunta niyan. Tatawag naman ako syempre. Mamimiss ko rin kayo. Pero kailangan ko itong gawin para sa atin syempre. At para kapag nag-college ka na, ay may pangmatrikula ka na. Pabirong ginulo ni Brian ang buhok ni Joel. Nagpaalam na siya sa kapatid at ina. Lumabas na siya ng silid. Nakita ang kanyang ama na abala sa pagsusuot ng sapatos. Isa itong jeepney driver. Nakikipasada lamang si Kulas. Tay, mag-iingat po kayo ha. Kayo na po muna ang bahala kina nanay at Joel. Piling niya. Huwag mo akong bibilinan. Dahil alam ko ang ginagawa ko, Ryan. Huwag mo akong pangunahan. Striktong sabi ni Kulas. Hindi na lamang umimik si Ryan. Nasaktan siya sa sinabi ng kanyang ama. Pero hindi na lamang niya yun dinigdig. Ayaw niyang masira ang mood niya na pupunta ng Maynila. Nagpasalamat na lamang siya sa kanyang ama. Hinatid siya ni na Joed at Teresa sa sakayan ng tricycle. Grabe ang iyak ni Joed na para bang hindi na siya uuwi pa. Nakiusap ang kanyang kapatid na lagi siyang tumawag. Nangako na lamang siya na gagawin niya yon. Nang makasakay siya ng tricycle, tumulo na ang kanyang luha. Gagawin niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nang makarating na nga si Ryan sa Maynila, hindi niya maiwasan na kabahan dahil iyon ang unang pagkakataon na maiiwalay siya sa kanyang magulang. Pero kailangan niyang gawin ang bagay na iyon. Nagtungo siya sa palengke at nagtanong kung nangangailangan ng mga ito ng boy, pero hindi raw. Hanggang sa napunta siya sa isang kumpanya. Nagtanong siya kung pwede bang magtrabaho. Inalok siya na maging isang janitor. Mabilis niyang tinanggap iyon. Naghanap siya ng boarding house na mura. Magsisimula na kasi siya kinabukasan. Naging maayos naman ang trabaho niya roon. Isang araw, nakita niya ang isang ginang na pumasok sa labi ng kumpanya. Napatitig siya roon. Napakaganda nito at parang may iba siyang nararamdaman nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Mabilis niyang ginawa ang trabaho niya at nakakahiya naman kung tumanga nga lamang siya. Ikaw ba ang bagong janitor? Natigilan si Ryan nang marinig ang boses na yun ng ginang. Lumingon siya at ngumiti sa babae. Opo ma'am, ako po ang bagong janitor dito. Kayo po ba ang boss rito? Tanong niya rito. Natawa ito ng mahina. Yung asawa daw nito ang boss. Hindi ko alam, iho.
Pero bakit parang ganang loob ko sa'yo? Taga saan ka ba? Tanong ng ginang. Sinagot naman niya iyon ng buong paggalang. Nagpaalam na ang ginang, ngunit napatingin ito sa kanyang leeg at nanlaki ang mga mata nito. May balat ka sa leeg? Inborn ba yan? Tanong ng babae. Napahawak naman siya sa kanyang balat. Tumango siya at sinabing inborn nga iyon. Nanlaki ang mga mata nito. Tinanong niya kung bakit. Magsasalita na sana ito nang biglang may tumawag sa kanya, isang lalaki. Ma'am Elisa, tinatawag po kayo ni Sir Eduardo. Nagpaalam na kaagad si Elisa sa kanya. Itinuloy naman niya ang ginagawa niya. Ano kaya ang meron sa balat niya? At ganoon na lamang kung makatingin si Elisa. Samantala, hindi maiwasang isipin ni Elisa ang balat sa leeg ng bagong janitor. Ganoon na ganoon ang balat ni Christoph. Ang lalim ng iniisip mo, Elisa. Puna na Eduardo sa asawa habang sila ay naghahapunan. Kaagad niyang ikinuwento ang nakita sa lalaki. Malay mo naman ay parehas lang sila ni Christoph ng balat, sabi ni Eduardo. Napabuntong hininga na lamang si Elisa. Pero iba ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Itinuloy na lamang niya ang kinakain, pero gusto niyang maging malapit sa binatilyo. Kinabukasan, maagang naganda si Ryan para sa pagpasok sa trabaho. Pagdating niya roon, ay nagsimula na siya sa trabaho. Ilang oras ang lumipas. Dumating si Elisa na may bitbit na paper bag. Lumapit ang ginang kay Ryan. Ma'am Elisa, kayo po pala. Magandang umaga po sa inyo. Bati ni Ryan. Iniabot nito sa kanyang paper bag. Pumili ako ng merienda mo. Magmerienda ka mamayang 9 ha? Okay pa yon? Sabi nito. Tumango na lamang siya at tinanggap iyon. Nakakahiya kasi kung tatanggihin niya. Nagpasalamat siya sa ginang. Nagulat siya nang iyayain siya ni Elisa na mag-lunch mamaya kasama si Eduardo, ang kanilang big boss. Tumanggi siya, pero iginiit ni Elisa na gusto siyang makasama na mag-lunch kasama ang asawa para maipakilala siya nito rito. Walang nagawa si Ryan kung hindi ang pumayag na lamang. Niyakap siya ng ginang ng mahigpit. Natigilan siya dahil may kakaiba siyang naramdaman ng mga sandaling iyon. Nang himuwalay si Elisa, ay nagpaalam na nga ito. Umuwi na lamang daw para makapagbihis at babalik na lamang ng 11 a.m. Malapit lang naman ang boarding sa pinagtatrabahuan. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, lumabas na siya ng gusali at nagtungo sa boarding para magpalit. Alam ng guard na uuwi na siya. Dahil sinabi na iyon ni Elisa, simpleng black v-neck t-shirt at maong pants ang sinuot niya. Alas 11:30 na nang magbalik siya sa gusali. Naghintay siya sa lobby hanggang sa dumating si Elisa. Nilapitan siya nito at hinawakan ang kamay niya. Halika na. Naghihintay na roon si Eduardo. Gusto ka raw niyang makilala at makita. Hindi niya pa kasi nakita ang boss dahil dumiretso ito sa parking area ng sasakyan. Hinayaan na lamang niya na hawakan siya nito. Nakita niya ang masamang tingin ng mga lalaking empleyado sa kanya. Hindi kaya dahil sa kasama niya ang asawa ng boss nila? Baka iniisip ng mga ito na sumisipsip siya. Huminga siya ng malalim at sumakay na sa sasakyan ni Elisa nang makarating sila sa parking area. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakarating na nga sila sa Mig's Restaurant. Nagkwentuhan lamang sila ni Elisa patungkol sa kanyang buong biyahe. Nagtungo sila sa isang mesa na may nakaupong isang Ginoo. Han, ito nga pala si Ryan, yung sinasabi ko sa'yo. Bungad na Elisa sa asawa. Napatingin sa kanya ang Ginoo, maging sa balat na nasa kanyang leeg. Tumayo si Eduardo. Ikaw pala si Ryan. Maupo ka para makakain na tayo. Tanghali na rin kasi, sabi nito. Naupo naman si Ryan sa bakanting upuan. Ilang sandali lamang ay dumating na ang dalawang service crew na may hawak ng pagkain. Kakain muna raw sila bago sabihin ni Eduardo ang magandang balita. Hindi maiwasan na mamangha si Ryan sa mga pagkain na nasa mesa. Noon lang siya nakakita ng mga ganoong pagkain. Mukhang masarap po ang mga pagkain po. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong pagkain. Mangang sabi ni Ryan. Napangiti naman si Elisa. Masaya siya kapag nakikitang masaya ang binatilyo. Niyaya niya ng kumain ng lalaki. Ganadong kumain si Ryan ng mga sandaling iyon dahil nagutom siya sa trabaho. Humingi siya ng pasensya sa mga ito. Ayos lang, Ryan. Kumain ka lang ng mabuti. Nakangiting sabi ni Elisa. Nakatitig lamang si Eduardo sa binatilyo.
Nang mga sandaling iyon, ay may kakaibang nararamdaman si Eduardo para kay Ryan. Sino ang mga magulang mo, iho? Tanong na Eduardo. Si Nanay Teresa po at Tatay Kulas po. Pero hindi po maayos ang pakikitungo sa akin ni Tatay. Pero hindi po yun ang naging rason kaya po ako nagpunta rito sa Maynila. Gusto ko rin po kasing magkaroon ng malaking income para kay Nanay po. Dahil ayaw ko po siyang mapagod sa pamimitas ng gulay. Para makapag-ipon na rin po. Dahil magkokolehiyo na po ang kapatid kong si Joed. Mahabang paliwanag ni Ryan. Napatangu-tangu naman ang mag-asawa sa sinabing yun ng binatilyo. Nakita ko sa biodata mo na elementary lang ang natapos mo, iho. Bakit hindi ka nakapag-aral ng high school? Tanong na Elisa. Hindi na po kasi ako pinag-aral ni Tatay. Kasi mas inuna po si Joed. Okay lang po yun sa akin kasi nagtrabaho naman po ako para makatulong sa pamilya. Malungkot niyang sabi. Sa totoo lang, pangarap niyang makapagtapos ng high school. Pero dahil sa gusto ng kanyang Tatay Kulas na magtrabaho siya, wala siyang nagawa kung hindi ang magtrabaho na lamang. Naroon yung naiinggit siya sa kanyang kapatid. Pero anong magagawa niya, yampon lamang siya. Pero hindi dapat ganoon ng isang ama. Kailangan siya ang unang magsasabi sa kanyang anak na mag-aral. Hindi yung siya pa ang hadlang sa kanyang anak na mag-aral ito. Pag-aaral ang pinaka-importante ngayon. Seryosong sabi ni Elisa. Makikita sa mukha nito ang galit sa nangyari. Gusto rin sana niyang sabihin ang sitwasyon niya, pero hindi na kailangan dahil ayaw niyang mapasama ang kanyang magulang. Kahit ganoon naman, malaki pa rin ang utang na loob niya kina Teresa at Kulas dahil pinalaki siya ng mga ito. Biglang may pumasok na tanong sa kanyang isipan. Oo nga po pala, Ma'am and Sir. Bakit niyo po ako tinanggap? High school graduate lang naman po ako. Ngumiti si Elisa. Siya kasi ang nakatanggap ng application ng binatilyo. Dahil fair kami na tumitingin sa mga tao. Hindi hadlang ang pinag-aralan para makapagtrabaho. Gusto mo bang mag-aral? Tanong na Elisa. Napatingin si Ryan kay Eduardo dahil baka umadlang ito sa sinabi ni Elisa. Nakangiti ito na senyales na payag ito sa suwestyon ni Elisa. Marahil ay napag-usapan na iyon ng mag-asawa kinagabihan. Gusto man niyang mag-aral pero ayaw niyang abusuhin ang kabaitan ng mga ito. Yung tinanggap siya sa trabaho kahit elementary graduate lamang siya, ay malaking bagay na iyon para sa kanya. Nagyuko siya ng ulo para itago ang lungkot. Hindi na po Ma'am Elisa at Sir Eduardo. Okay na po yung tinanggap niyo ako kahit hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sapat na po yun at napakalaking pasasalamat ko na po sa inyo noon. Saka kailangan ko pong magtrabaho para sa pamilya ko po. Hinawakan ni Elisa ang kamay ni Ryan. Habang si Eduardo naman ang nagsalita. Pwede kang magtrabaho after ng klase mo at saka titingin tayo ng paaralan na maaga ang uwi. Nang sa gayon makapagtrabaho ka pa after ng pag-aaral mo. Wika naman ni Eduardo. Dahil doon ay naluwa si Ryan sa kabutihan ng mag-asawa. Hindi niya yun naranasan sa kanyang ama. Ngunit hindi naman niya masisisi si Teresa dahil ayaw lang nito ng gulo. Inabutan siya ng tissue ni Elisa. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Tatanawin ko po itong utang na loob sa inyo. Aniya sa pagitan ng pag-iyak. Tumayo si Elisa at niyakap itong si Ryan. Hinagod nito ang kanyang likod. Ayos lang yun, Ryan. Masaya kapag nakakatulong sa kapwa. May parang kung ano siyang naramdaman ng mga sandaling iyon. Parang yakap ng isang ina. Siguradong sabik siyang makasama ang kanyang ina. Kaya ganoon na lamang ang naramdaman niya. Ang pinapakita sa kanya ni Elisa ay parang pagmamahal ng isang ina. Nang gabing iyon, ay hindi nakatulog si Ryan dahil excited na siyang mag-aral sa susunod na buwan. Sa wakas ay makakapag-aral na rin siya. Hindi niya akalain na mangyayari pa ang pinapangarap niya, ang makapag-aral. Pampubliko lamang iyon. Pero gusto ng mag-asawa na sa pribadong paaralan siya mag-aral. Pero mas pinili niya ang pampubliko. Sapat na iyon para sa kanya. At ang isa sa ipinagpapasalamat niya ay ang kumpleto pa rin ang sahod niya kahit ilang oras lamang ang pasok niya. Tinawagan niya ang kanyang ina para sabihin ang magandang balita. Matapos niyang batiin ang kanyang ina ng magandang gabi, sinabi niya na ang magandang balita. Nay, makakapag-aral na po ako. Pag-aaralin po ako ng pusko. Masigla niyang pagbabalita. Hindi nagsalita ang kanyang ina pero alam niyang nasa kabilang linya ito. Nay, bakit hindi po kayo nagsasalita? Hindi naman po ako mawawalan ng sahod eh. Sa sahod pa rin po ako. Kasi after ko pong pumasok sa eskwelahan,
ay papasok naman po ako sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang si Teresa na nasa kabilang linya. Pasensya ka na anak. Hindi ko lang maiwasan na manlate sa sarili ko. Dahil ibang tao pa ang magpapaaral sa iyo imbis na ako. Imbis na kami ng tatay kulas mo. Malungkot na sabi ni Teresa. Nay, wala po yun. Alam ko naman po ang dahilan kung bakit. Huwag na po kayong malungkot. Humingi ng paumanhin si Teresa at nagpasalamat kung sino man ang boss niya na gusto siyang paaralin. Nagkwentuhan sila at kinausap na rin niya ang kanyang kapatid na si Joel bago tuluyang nagpaalam. Natulog na si Ryan dahil bukas ay magtatrabaho pa siya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Ryan sa trabaho. Pagpasok niya ay narinig niyang pinag-uusapan siya. Sinabihan siya na sipsip sa boss nila kahit kabago-bago lamang niya. Nang makita siya ng mga ito, ay bigla silang tumahimik. Hindi na lamang siya nagsalita at ginawa na lamang niya ang kanyang trabaho. Napakunot noon si Elisa nang may dumating na chismis sa kanya patungkol kay Ryan. Sinasabihan nito ng sipsip. Yun ang ibinalita sa kanya ng kanyang sekretarya. Alamin mo kung sino ang nagpapakalat ng balitang yon. Kapag nalaman mo, sabihin mo kaagad sa akin at kakausapin ko, Anastasia. Paibahit ng inis niyang sabi. Bakit gagawa ng ganoon si Ryan? Iba talaga ang mga tao ngayon, puro inggit na lamang ang pinapairal. Imbes na maging masaya sa nangyayaring maganda sa buhay ng kapwa. Tumango naman si Anastasia at aalamin ng bagay na iyon. Ilang sandali lamang ay pumasok na si Anastasia na may ngiti sa mga labi. Nang tanghali na iyon, ay binilhan ni Elisa ng lunch si Ryan para inisin ang kung sino mang naninira sa binatilyo. Nang makabili, ay nagpunta siya sa pinagkakainan ng mga janitor. Nakita niya roon si Ryan na nagpapahinga. Ryan, bumili ako ng pagkain mo. Magiliw niyang sabi. Tumingin sa kanyang lalaki at ngumiti. Iniabot niya rito ang pagkain. Binili ko talaga yan para sa'yo. Nagpapasalamat naman si Ryan at tinanggap ang mga pagkain. Nakita niya sa isang tabi ang dalawang janitor na nag-uusap. Masama ang tingin nito kay Ryan, ngunit bigla yung nagbago nang mapansin na nakatitig si Elisa sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin kay Ryan? Tanong niya. Nagdahilan ng mga ito na may pinag-usapan lang daw sila na nakakainis. Hindi na lamang niya yun pinansin. Muli, tinignan niya ang balat sa leg ni Ryan. Buti patay ang balat mo, no? Tanong niya. Tumango at ngumiti lamang si Ryan. Tinanong niya kung ilang silang magkakapatid. Sinagot naman niyon ni Ryan ng 2 lang. Nagpaalam na siya kay Ryan hanggang sa nagtanong ito. Wala po kayong anak? Natigilan siya. Okay lang kaya na sabihin niya kay Ryan ang nangyari sa kanilang anak? O sa bagay, wala namang masama kung sasabihin niya yon. 3 buwan pa lamang siya nung nawala siya sa amin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Basta't pagkising namin ay wala na siya. Baka ninakaw siya ng may galit sa amin. Lalo at nagiging tagumpay ang aming kumpanya noon. Hinanap namin siya pero wala. Sa luwang ng bansa, imposible. Sabi niya at hindi naiiwasan ng maiyak. Natigilan si Ryan sa narinig. Nawawala ang mga anak nito? Hindi kaya siya yon? Imposible. Kaya naman mas mabuti na lamang na sabihin niya na ang totoo. Ang totoo po niyan, ampun lang po talaga ako. Ani ni Ryan. Natigilan si Elisa at napatingin sa binatilyo. Ampon? Ampon ka lang, Ryan? Hindi kaya ikaw ang nawawala akong anak? Puno ng pag-asa na sabi ni Elisa. Ngumiti siya. Iba rin kasi ang nararamdaman niya sa ginang. Hindi ko po alam, pero sa totoo lang po, magaan po ang loob ko sa inyo. Niyakap siya ni Elisa at hinalikan sa tuktok ng ulo. Sinabi nito na parehas silang may balat ng anak nito sa leeg. Kaya talagang siya ang nawawalang anak nila. Sinabi nito na sasabihin niya kay Eduardo ang natuklasan. Bumalik na si Ryan sa trabaho, samantalang si Elisa ay nagpunta sa opisina ng asawa. Abala naman ang Ginoo sa mga papeles nito. May magandang balita ako, Eduardo. Nakita ko na ang anak natin. Si Ryan ang anak natin. Ampun daw siya at posibleng siyang nawawala nating anak. Eduardo, makakasama na natin ang anak natin. Maluwalo ang sabi ni Elisa. Bumuntong hininga si Eduardo at napatingin sa asawa. Akala ko ba na itinigil na natin ang paghahanap sa anak natin? Bakit ngayon umaasa ka pa rin?
Maraming sitwasyon at pangyayari ang magkakatulad, Elisa. Malay mo parehas lang sila ng anak natin na may balat, hindi ba? Nasaktan si Elisa sa sinabi ng asawa. Oo, nasabi ko yun. Pero nang makita ko si Ryan, nabuhayan ako ng loob na baka siya ang nawawala nating anak. Malay ko ba kung siya nga ang anak natin? Kailangan natin siyang ipa-DNA test. Nang mga sandaling iyon, ay napaisip si Eduardo. Ayaw na rin naman sana niyang umasa pa na makikita pa nila ang anak nilang si Christoph. Pero nang makita nga niya si Ryan, iba rin talaga ang nararamdaman niya sa binatilyong ito. Huminga siya ng malalim. Sige, ipapa-DNA test natin siya. Dahil sa tuwa, ay niyakap at tinalikan ni Elisa ang asawa at nangako na may regalo ito mamayang gabi sa kanya. Natawa na lamang siya at tinalikan ng asawa at sinabi na ang hangad niya ay ang kaligayahan nito. Wala namang mawawala kung gagawin nila iyon. Mas maganda na rin yung makatiyak sila kay Ryan na ito nga ang nawawala nilang anak. Nagpunta sa Elisa sa opisina ni Nanette nang bandang hapon na. Nadatnan niya ang kaibigan na may ginagawang report. Tinawag niya ang kaibigan sa pangalan. Napatingin naman ito sa kanya. Napansin ni Nanette na masaya si Elisa. O bakit, Elisa? Mukhang masaya ka ata ngayon. Anong meron? Nagtungo naman ang babae sa sofa at umupo. Sinabi niya na ang bagong janitor ay baka ang nawawala niyang anak dahil sa palatandaan na balat sa leeg niyang binata. Sinabi rin niya ang balak na ipa-DNA test sa Ryan. Ngumiti si Nanette, pero hindi yun umabot sa mga mata ng babae. Hindi ba ito masaya para kay Elisa? Mabuti naman kung ganon. Kung sakali na siya ang anak mo, at least makakasama mo na siya matapos ang ilang taon na hindi kayo nakita at nagkasama. Sagot ni Nanette. Ngumiti si Elisa at ikinuwento sa kaibigan ang mga nangyari. Ngunit ng mga sandaling iyon ay may naiisip na hindi maganda si Nanette dahil nakikita na naman niyang masaya si Elisa. Gabi yon, muling tumawag si Ryan sa kanyang ina. Kinamusta niya ang kanyang ama ngunit wala itong balak na kausapin siya. Humingi ng tawad si Teresa. Ayos lang po yun, Nay. Sanay na po ako. Kamusta na po kayo dyan? Sa susunod na linggo na po ang sahod ko, kaya't magpapadala po ako sa inyo. Saka may ibabalita po ako sa inyo, Nay. Nagpasalamat si Teresa sa anak at tinanong kung ano yung babalita ng kanyang anak. Sinabi ni Ryan na malapit na niyang malaman kung sino ang tunay niyang magulang at ipinaliwanag ang mga nangyari nitong mga nagdaang araw. Muli, ay natahimik na naman si Teresa. Nasasaktan ng ginang dahil baka mawala na sa kanila ng tuluyan si Ryan. Lalo at mayaman pala ang hinihinalang magulang nito. Sinabi nito iyon kay Ryan nang tanungin ng binatilyo kung bakit ito natahimik. Nay, kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Mananatili ako sa tabi nyo. Kung sakali man na mapatunayan na magulang ko nga po si Ma'am Elisa at Sir Eduardo, wag po kayo mag-alala, okay? Habang buhay kong tatanawin na utang na loob po ang pagpapalaki niyo sa akin. Magalang na sabi ni Ryan. Mukhang nakahinga naman ng maluwag si Teresa doon. Akala niya ay makakalimutan na siya ng kanyang anak o baka ilayo ito sa kanya ng mga tunay nitong mga magulang. Ngunit sinabi ni Ryan na hindi yun magagawa ng mag-asawa sapagkat napakababait ng mga ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil makikita mo na ang tunay mong magulang, anak. Kung sila nga talaga. Pero malaki ang posibilidad na sila nga talaga ang magulang mo. Masaya ako para sa iyo, anak. Sa wakas ay mararamdaman mo na ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Nay, kahit naman hindi kayo ang tunay kong magulang, pinaramdam niyo naman po sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Maraming salamat po, Nay, ha. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ay nagpaalam na si Ryan dahil may gagawin pa ito. Ngunit sa kabilang banda naman, ay nalaman ni Elisa kung sino ang nagpakalat ng chismis. Walang iba kung hindi si Gerald, ang isa sa mga janitor. Ang may masamang tingin kay Ryan noong nagpunta siya sa locker room ng mga ito. Saka na muna niya ito kakausapin. Kailangan na muna niyang mag-focus sa DNA test na gagawin nila bukas. Excited na siyang malaman ang bagay na iyon. Ramdam niya sa kanyang puso na anak niya ang binata. Kinuha na ng sample si Ryan at ganoon rin si Eduardo. Sinabi ng doktor na maghintay ng 2 linggo para sa resulta. Pagkatapos na yon, kinausap siya ni Eduardo na mag-enroll na siya next week. Bumalik na siya sa trabaho, samantalang si Elisa naman ay kinausap si Gerald at tinanong kung bakit nito nagawang siraan si Ryan na wala namang ginagawa ang binatilyong masama sa kanila. Nahinggit lang po ako, ma'am.
Kasi bago pa lamang siya, pero kung ituring niyo ay iba sa amin. Malungkot na sabi ni Gerald. Hindi na dapat yun big deal sa'yo. Magtrabaho ka at ibibigay namin ang tamang sweldo mo. Huwag kang manira dahil hindi yun maganda. Gusto sana kitang tanggalin pero alam ko na kailangan mo ng hanap buhay para sa pamilya mo. Kaya bibigyan kita ng chance. Basta't huwag mo na lamang ulitin ang ginawa mo, ha? Sabi niya at ngumiti ng walang dahilan para hindi niya na ito bigyan ng panibagong chance. Minsan talaga ay nakakagawa tayo ng hindi maganda dahil sa inggit. Ngunit ang mahalaga roon ay nagsisisi at handang magbago. At alam rin kasi ni Elisa na hindi matutuwa si Ryan kapag iyon ang naging desisyon niya, ang alisin si Gerald. Mabuting bata si Ryan at kapag napatunayan na anak nga niya ang binatilyo, una niyang pasasalamatan ang nagsilbing ina nito. Nagpasalamat si Gerald at bumalik na sa trabaho. Ngayon ang araw na mag-enroll si Ryan sa high school at excited na siyang mag-aral at magkaroon ng mga kaibigan. Kay tagal niyang pinangarap na magkaroon ng kaibigan. Sinamahan siya ni Elisa matapos mag-enroll. Kumain sila sa isang fast food. Excited ka na bang pumasok next month? Tanong na Elisa. Kaagad siyang sumagot ng oo at mag-aaral siya ng mabuti para makapagtapos siya ng pag-aaral at maging proud ang kanyang ina na si Teresa at maging proud din sa kanya si Elisa. Tinanong na Ryan kung kailan malalaman ang resulta ng DNA test. Next week. Kung sakali man na tunay ka namin, anak Ryan, gusto mo naman akong maging ina, hindi ba? Tanong ni Elisa. Tumango naman si Ryan. Wala naman dahilan para hindi niya matanggap na ina ang Ginang. Mabait ito at malaki ang naitulong sa kanya. Wala pong dahilan para hindi ko po kayo tanggapin. Napakabait niyo po sa akin. At saka, kung kayo man po talaga ang tunay kong ina, hindi ba dapat magpasalamat po ako at hindi magreklamo? Sabi niya at ngumiti. Nagpatuloy na sila sa pagkain. At nang matapos ay umuwi na nga sila. Nagsimula nang mag-aral si Ryan at pag-uwi niya ay nagtatrabaho siya. Hanggang isang araw, papasok na sana siya sa loob ng gusali nang tawagin ni Elisa ang kanyang pangalan. Lumabas ito ng sasakyan at patakbong lumapit sa kanya. Saka siya niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Ryan. May hawak si Elisa na envelope. At ibinigay yun sa kanya at sinabi na naroon ang resulta ng DNA test. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang nasa loob niyon. Tinignan niya ang papel at may nakita siyang 98% roon. Ano pong ibig sabihin nito? Pasensya na po ha, hindi ko po alam tumingin ng ganito eh. Napangiwi si Elisa dahil nakalimutan niya yon. Dahil sobrang excited. Nakita mo ba yung 98% dyan? Ibig sabihin lang nun, ay anak ka namin. Kaya tagal naming hinintay na Eduardo ito. Salamat sa Diyos dahil ibinigay kanya na sa amin. Maluwalo ang sabi ni Elisa. Masaya rin si Ryan ng mga sandaling iyon. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na magulang. Niyaya na siya ni Elisa na puntahan sa Eduardo sa bahay. Ang ginang na kasi ang sumundo kay Ryan. Dahil baka mapaiyak ang Ginoo kapag ito ang sumundo sa binatilyo. Hindi maiwasan na maluha ni Eduardo nang makita si Ryan kasama ni Elisa. Masaya siya dahil sa wakas ay nakita na nila ang nawawala nilang anak. Nagpapasalamat ang Ginoo sa itaas dahil gumawa ito ng paraan para maglapit ang landas nilang tatlo. Tumayo siya at maigpit na niyakap ang anak nang makalapit nito sa kanya. Salamat dahil nakita ka na namin, anak. Akala namin na hindi ka na namin makakasama. Pero iba talagang maglaro ang tadhana. Dahil ngayon ay kasama ka na namin. Emosyonal na sabi ni Eduardo. Tumulo rin ang luha sa mga mata ni Ryan dahil sa nakita na niya ang tunay niyang magulang. Maging si Elisa ay naiyak na rin. Pagkatapos ang mahigpit na yakap na iyon, niyaya na ng mag-asawa si Ryan na kumain para sa merienda. Masayang nag-usap ang mga ito patungkol kay Ryan at kung ano ang mga nangyari sa buhay ng binatilyo. Tinatanong rin ni Elisa kung ayos lang naman ba ang pakikitungo ni Nicolas at Teresa sa kanya. Tumango si Ryan at sinabi na ayos lang naman ang pakikitungo ng kanilala niyang mga magulang. Ngunit nakita ni Eduardo na may mali. Anak, may problema ba? Pwede ka namang magsabi sa amin para kahit papaano ay gumaan ang dinadala mo sa dibdib mo. Payo ni Eduardo. Huminga ng malalim si Ryan at sinabi ang problema niya sa magulang. Hindi niya maiwasan na maiyak dahil sa kaitagal niyang kinimkim ang sakit at sama ng loob para kay Kulas. Hinagod-hagod naman ni Elisa ang likod niya.
Hayaan mo na yun, anak. Ang mahalaga ay mararamdaman mo na ang pagmamahal ng isang ama. Narito ako para iparamdam yun sa'yo. Ngumiti si Ryan at sinabi na wag na lamang pag-usapan na yun. May pabor po sana ako. Pwede po ba tayong umuwi sa amin? Miss ko na po kasi si nanay at gusto ko rin po kayong ipakilala sa kanila. Tiyak na matutuwa po si Nanay Teresa kapag nalaman niya na kayo po ang tunay kong mga magulang. Excited na sabi ni Ryan. Tumango naman ang mag-asawa at sinabi na bibisita sila sa Sabado. Sumapit ang araw ng linggo at bumiyahe nga sina Eduardo, Elisa at pati na rin si Ryan patungo sa probinsya ng Binadillo. Nang makarating roon, ay agad na sinalubong si Ryan ng kanyang Nanay Teresa. Sakto naman na dumating si Joed mula sa paaralan at nang makita si Ryan, mabilis nitong niyakap ang kapatid. Kuya, kamusta ka na? Ang puti mo na, sabi nito. Sinabi naman ni Ryan na ayos lamang siya at kinamusta rin ang kapatid sa pag-aaral. Natutuwa naman siya dahil nag-aaral ng mabuti ang kanyang kapatid at hindi nagbabarkada. Ipinakilala na Ryan ng mag-asawa bilang boss niya muna. Nakipagkamay naman si Teresa sa mag-asawa hanggang sa maalala ng ginang ang sinabi ni Ryan na baka ang mga ito ang tunay niyang mga magulang. Kamusta pala yung sinasabi mo noon, anak? Siya ba ang tunay mong mga magulang? Tanong nito. Ngumiti si Ryan at tumango. Opo, Nay. Noong Biyernes po ay nalaman ko po sa pamamagitan ng DNA test na sila po ang tunay kong mga magulang. Masayang-masaya po ako, Nay. Dahil sa wakas po ay nakita ko na po ang aking magulang. Umiiyak na sabi ni Ryan. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak at masaya ang ginang sa nangyari kay Ryan. Hindi niya akalain na sa pagpunta nito sa Maynila ay makikita nito ang magulang. Ang tanong ko lang naman kung papaanong nakarating rito si Ryan, kung sa Maynila pala kayo nakatira. Tanong ni Teresa. Hindi namin alam, Teresa. Hindi namin alam kung papaano at sino ang may kagagawan ng lahat ng mga ito. At yan ang aalamin namin. Seryosong sabi ni Elisa. Niyaya ni Teresa ang mga ito na pumasok sa loob ng bahay at magluluto raw sila ng pananghalian. Tinulungan naman siya ni Elisa. Natanong rin ni Ryan kung nasaan si Kulas. May trabaho siya ngayon, anak. Kinakailangan siya ng boss niya. Pero mamaya ay darating na yon. Sagot naman ni Teresa. Tumango na lamang si Ryan. Nang maluto ang tanghalian, ay kumain na nga sila. Ngunit nang matapos silang kumain, nakatanggap ng tawag si Teresa kay Kulas. Sinagot niya ni Teresa. Kulas? Ate, nandito kami ngayon sa ospital. Nahulog po si Kuya Kulas mula sa second floor at kasalukuyan siyang nasa emergency room. Sabi ni Alvin, na isa sa mga kasama ni Kulas sa construction. Sinabi rin ng lalaki kung anong ospital sila naroon. Sinabi ni Teresa na pupunta na sila roon. Tinanong na Ryan kung anong nangyari at bakit ganoon ang itsura ni Teresa. Si Kulas, nahulog sa second floor. Puntahan natin. Nag-aalala ako sa kanya. Lumabas na sila ng bahay at sumakay sa sasakyan ni Eduardo. Pinaharurot iyon ng Ginoo patungo sa ospital. Nang makarating sa ospital, ay nagmamadali silang nagtungo sa emergency room. Lumabas ang isang nurse at sinabi na hintayin ang resulta dahil inooperahan na ito. Nang hihinang napaupo si Teresa sa upuan, namumroblema kung saan kukuha ng pambayad sa hospital bills. Hinawakan naman ni Elisa ang kamay ni Teresa. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para tulungan ka. Gusto naming masuklian ang mga kabutihan mo kay Ryan. Naluwa naman si Teresa sa sinabi ni Elisa. Niyakap naman niya ito at inayaan na umiyak para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Napatingin siya kay Ryan na may malapad ng ngiti sa mga labi. Isang oras ang lumipas, lumabas ang isang doktor. Lumapit siya roon at tinanong kung kamusta si Kulas. Nakahinga sila ng maluwag nang sabihin ng doktor na ayos na si Kulas at wala nang dapat na ipag-alala pa. Yun nga lang malaki ang bill na gagastusin lalo na't sa pribadong ospital yun dinala. Salamat naman at ligtas na si tatay, sabi ni Ryan at Joel. Kailangan niyang mabuhay dahil hindi pa siya nakakahingi ng tawad sa iyo. Wika naman ni Teresa. Ngumiti na lamang si Ryan at naisip na kahit hindi pa nakahingi ng tawad si Kulas, ay napatawad niya na ito. Nagising si Kulas dahil sa mga naririnig niyang boses. Dahan-dahan na iminulat niya ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang sarili.
May benda siya sa kanyang kamay at paa. Napahawak rin siya sa kanyang ulo. May benda rin doon. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Nasa pangalawang palapag siya nang biglang dumulas ang kanyang paa na naging dahilan ng pagkahulog nito. Kulas, kasing ka na pala. Sigaw ni Teresa at lumapit sa kanya. Kinamusta siya ng kanyang asawa. Ligtas ako. Akala ko ay mamamatay na ako. Hinawakan ni Teresa ang kanyang kamay at hinalikan niyon. Ibig sabihin lang nun ay ayaw pa ng Diyos na mawala ka. Gusto pa niyang mabuhay ka. Emosyonal na sabi ni Teresa. Inilala ni Nicolas ang bill nila sa ospital. Tiyak na malaki ang gagastusin nila. Nagsalita si Eduardo at sinabing sila na ang bahala sa gastusin. Napatingin naman si Nicolas sa Ginoo na tiyak niyang mayaman base sa suot nito. Tinanong ni Nicolas kung sino ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman na ito pala ang ama ni Ryan. Sigurado ba kayo? Sa totoo lang ay marami akong naging pagkakamali kay Ryan. Trinato ko siya na hindi tunay na anak. Kaya gagawa na lang siguro kami ng paraan para mabayaran ang nagastos namin. Lumapit sa kanya si Ryan at nawakan ang kanyang mga kamay. Tay, huwag niyo na pong alalahanin yun. Tapos na po yun. Ang mahalaga po ay marunong tayo magsisi sa nagawa nating pagkakamali. Handa ko po kayong patawarin, Tay. Naiiyak si Kulas. Napakabuti ni Ryan sa kanya. Nagsisisi siya dahil hindi naging maayos ang trato niya rito. Patawarin mo sana ako, anak. Kung naging walang kwenta akong ama para sa iyo. Salamat dahil sa kabila ng nagawa kong pagkakamali, ay handa mo pa rin akong patawarin. Dahil sa kabutihan mo kaya ibinigay ng Diyos ang hiling mo, anak. Ngumiti lamang si Ryan. Pasensya dahil ayos na sila ni Kulas. Yun lang naman ang mahalaga para sa kanya. Ang magkasundo sila. Siguro kaya nangyari ito sa akin ay dahil karma ko na rin ito. At higit sa lahat, gustong ipaalala sa akin na yung taong ginawan ko ng hindi mabuti ay handa pa rin akong tulungan. Salamat, anak. Naluwa si Ryan dahil sa wakas ay narinig niya rin kay Kulas ang salitang anak na kay tagal na niyang pinangarap na marinig mula rito. Isang linggo ang lumipas, inilabas na nga si Kulas sa ospital at bayad na rin ang lahat ng bills nito. Nagpaalam na rin si Ryan, Eduardo at pati na rin si Elisa sa mag-asawa na sila ay uuwi na sa Maynila. Marami pa kasing kailangang asikasuhin sa kumpanya at nag-aaral rin si Ryan. Niyakap ng binatilyo si Kulas. Galingan mo sa pag-aaral, anak, ha? Masaya ako para sa'yo. Deserve mo ang lahat ng ito dahil napakabuti ng puso mo, anak. Sabi ni Kulas. Nagpasalamat si Ryan sa sinabi nito. Nag-iyakan pa sila dahil matagal na naman bago sila magkikitang muli. Nang maging ayos na ang lahat, nagpaalam na si Ryan sa tumayong ina at ama niya. Lumapit naman si Joed at niyakap siya habang umiiyak. Mamimiss kita, kuya. Mag-iingat ka lagi, ha? Bisita ka rito paminsan-minsan kapag malakas at magaling na si tatay, ha? Bibisita rin kami sa iyo roon. Nang makarating na nga sina Eduardo at Ryan at Elisa sa bahay nila, nagpaalam si Elisa na pupunta sa bahay ni Nanette para imbitahan nito mamayang gabi sa isang salo-salo para makilala nito si Ryan. Sasama sana si Ryan pero sinabi niya na mamaya na lamang para surprise. Sino po ba si Nanette, ma'am? Tanong ni Ryan. Parang may humaplos sa puso niya dahil sa tawag sa kanya ng anak. Kaibigan namin siya ng dad mo simula high school pa lamang hanggang mag-college. Kaya tsak na matutuwa siya kapag nakita ka niya. Umalis na si Elisa at nagpunta kina Nanette. Pagdating roon, ay pumasok na siya sa loob dahil nakabukas ang gate. Nakabukas rin ang bahay nito. Akmang papasok na siya sa loob ng bahay nang marinig niyang may kausap si Nanette. Gawin niyo ang lahat para mawala ang anak ni Elisa sa kanila. Ayaw ko silang maging masaya. Kung ano ang ginawa mo noon, ay ganoon rin ang gawin mo ngayon. Makipagkaibigan ka kung kinakailangan. Sigaw nito. Natigilan si Elisa sa narinig. Ano ang ibig sabihin noon? Na si Nanette ang dahilan kung bakit nawala si Ryan sa kanila? Kumulo ang dugo niya, pero pinakalma niya ang kanyang sarili. Hindi pwede na magpadala siya sa kanyang emosyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang kausap nito sa cellphone. Nag-isip siya hanggang sa may naisip siya. Napangisi siya, siyak na malalaman niya kung sino ang tinawagan nito. Basta gawin mo ang lahat, kapalit ng malaking halaga. Sigaw ni Nanette at pinatay ang tawag, saka naupo sa mesa. Pinalipas muna na Elisa ang 5 minuto bago kumatok sa pintuan. Napatingin si Nanette sa pintuan at napatayo nang makita siya sa labas.
Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pintuan. Kanina ka pa ba dyan? Kinakabahan nitong sabi, ngunit ngumiti siya. Kakarating ko lang. May sasabihin ako sa'yo. Pinapasok siya sa loob ng bahay hanggang sa gawin na niya ang kanyang balak. Nanette, pwede bang makitawag? May nakalimutan pala akong sabihin kay Eduardo. Ibinigay nito ang cellphone, ngunit kailangan niyang umalis si Nanette, kaya nakisuyo siya ng tubig rito. Nagpunta ito sa kusina at iyon ang ginawa niyang pagkakataon para makuha ang number at pangalan ng kausap nito. Nagmadali siyang kinuha iyon at tinawagan si Eduardo at nagkunwaring may tinatanong. Dalito si Eduardo sa mga sinabi niya. Nang makabalik si Nanette, ay pinatay niya na ang tawag at binlock ang number ng asawa dahil baka tumawag ito kay Nanette. Ibinalik niya ang cellphone sa kaibigan. Kinuha niya ang iniabot nito na tubig sa kanya. Naupo sila sa sofa at iniba ang usapan. Bakit naman niya iimbitahan ng babae gayong may balak itong masama kay Ryan? Nagkwentuhan lamang silang dalawa patungkol sa kung ano-anong mga bagay. At yung sasabihin niya ay ang promotion nito sa kumpanya na hindi mangyayari. Niyakap siya ng maigpit ng kaibigan. Pero alam niyang nakangisi ito. Napairap na lamang siya. Nagpaalam na rin siya sa babae. Nang makauwi, ay hinanap niya kaagad ang asawa na alam niyang nasa opisina nito. Pagpasok niya doon, ay sa kanya lamang ay binuhos ang kanyang galit. Traidor yung Nanette na yan. Pinagkatiwalaan natin siya at pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Pero siya pala ang dahilan kung bakit nawala sa atin si Ryan. Nagagalaiti niyang sabi. Kumunot naman ang noo ni Eduardo. Hindi maintindihan ang sinabi ng asawa. Tinanong ng Ginoo kung papaano niyang sasabi yon. Ipinaliwanag naman ni Elisa ang kanyang mga narinig kanina. Nagalit si Eduardo. Ipapakulong ko siya. Galit na sabi ni Eduardo. Ngunit sinabi ni Elisa na kailangan nilang malaman kung sino ang kasabwat para maidala sa probinsya si Ryan. Ang naisip ni Elisa ay makitagpo sa kausap kanina ni Nanette at gagamitin nila ang babae para makatagpo yun. Kaya't nag-text sila sa numero at sinabi na magkita sila mamayang hapon. Pumayag naman ang lalaki. Tinawagan naman ni Eduardo ang mga kilalang pulis para makatulong sa paghuli sa lalaki. Nakipagkita sila sa 3 pulis at ibinigay ang cellphone kung saan naroon ang record ng mga sinabi ni Nanette. Palihim niyang ginawa yun kanina habang nakikinig sa babae. Matibay na ebidensya na yon laban kay Nanette at mamaya ay pupunta sila sa meeting place. Nag-alaga tayo ng ahas. Galit na sabi ni Eduardo. Huminga siya ng malalim. At least ngayon ay matatapos na ang problema natin, Eduardo. Mapibigyan na ng hustisya ang pagkawala ni Ryan. Para maging safe si Ryan, sinundo nila ang anak at hindi na muna pinapasok sa paaralan. Nagtataka naman ang Binatilyo sa ikinikilos ng kanyang magulang. Tinanong ng Binatilyo kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng pumasok. Ipinaliwanag naman ni Elisa ang lahat ng ito. Bakit ganun? Kung sino pa ang malapit sa'yo, sila pa ang mga nakakagawa ng hindi maganda sa'yo. Iba talagang nagagawa ng inggit, ma'am. Komento na Ryan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay nagtungo na sina Elisa at Eduardo kasama ng 3 pulis sa tagpuan nila. Pagdating roon, ay hindi inaasahan ni Marlon na sila ang makikita. Kaya pala hindi ko makontak si Nanette dahil kayo pala ang makikipagkita sa akin. Akmang magpapaputok na ito ng baril nang maunahan ng isa sa mga pulis. Mabilis itong nabitawan ng baril dahil sa sugat na natamo nito. Pinusasan ito ng 2 pulis at isinakay sa sasakyan. Sunod naman nilang pinuntahan ay si Nanette. Nagulat ito nang mapagbuksan sila Edward at Elisa ng pintuan. Anong meron, Elisa? At may kasama kang pulis? Nagtatakang tanong ni Nanette. Alam ko na ikaw ang may kasalanan ng pagkawala ni Ryan. Noong siya ay sanggol pa lamang. Naging mabuti kami sa'yo. Pero bakit ito ang kinanti mo sa amin? Sigaw ni Elisa, sabay bigay ng malakas na sampal kay Nanette. Napahawak ito sa namumulang pisngi. Akmang sasampalin na sana siya, pero mabilis niyang napigilan ang kamay nito. Mabubulok ka sa kulungan ng gitera. Sigaw niya. Mabilis naman ang pinusasan si Nanette ng 2 pulis at ito ay sinakay. Naiyak na lamang si Elisa dahil sa wakas ay nabigyan niya ng hustisya ang kanyang anak. Pagbalik nila sa bahay, ay niyakap niya si Ryan. Mapubuhay na tayo ng payapa, anak. Masayang nagkayakapan ng pamilya at mula noon, ay wala na ngang nanggugulo sa kanila at masayang-masaya na sila na magkakasama.